The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The views and opinions expressed Arangkada magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Arangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radio Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po si Gian. At ako naman po si Carl. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan tuwing Miyerkules at Biyernes, 10 a.m. to 11 a.m. Yan. Bago po tayo mag-umpisa, ay babatiin po muna namin ang aming mga buting director. Director 4, Sir Dionisio G. Alvendia. Sir Joel V. Dator, Director 3. Sir Elijah Z. Davalos, ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, Sir Andres M. Plates Jr., BPED Chief and Interim Head of Coconut Trust Fund Facility Management and Operation Division, and Sir Nelson C. Santiago, LSD Chief and Interim Director for Research and Development. Yan, syempre partner, binabati din natin si Sir Jet Molek Subaba, ang Section Head ng STIPS, at syempre kay Ma'am Beth G.S. Magararo, ang Section Head ng STIPS. Syempre isang mainit din na pagbati mula sa lahat ng empleyadong naririto, nakikinig, nakasubaybay, yan, na nasa ating mga kasamahan na nasa field work, mga magigiting nating security guards and utilities, at syempre sa ating mga drivers na kasalukuyang nasa travel, nawa ay maging safe po tayo sa ating mga biyahe. Ayan, lalo na partner, at hindi maganda ang panahon ngayon. Tama partner, madulas ang daan. Ayan, magdaan-daan po tayong lahat. Ayan, sa bagong usapang RCEF po ay tampok ang pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec mula sa layunin, requirements at teknolohiyang ipinapamahagi hanggang benepisyo at ambag nito sa pagpapabuti ng produktibidad at competitiveness ng agrikultura sa ating bansa. Ayan. So, syempre, onting recap lang tayo, partner, sa last episode natin. Yung huling episode natin, itinalakay natin yung mahalagang tungkulin ng BPI. Ano nga ba ang BPI na tinatawag natin? Ito yung Bureau of Soils and Water Management. Tinalakay natin kung ano yung role nila para sa ating RCEF 2.0. Syempre, nakasama natin dyan si Miss Denise A. Solano. Kaya kung na-miss nyo, mga ka-Radyo Agri, ang ating mga previous episodes, ay maaari natin itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. And please do like and follow our official Facebook page, the RCEF Mechanization Program. Ayan. At syempre, kung gusto nyo naman makita yung mga nagawa ng RCEF Mechanization and Extension Program sa unang 6 na taon ng RCEF Program, i-check lamang po ang RCEF Mechanization and Extension Accomplishment Report. Ayan. Ilalagay po namin ang link sa comment section. Ayan. Ayan. Pero bago po kami magpatuloy ay atin po munang panoorin at para po malaman din natin kung ano po yung mga impormasyon at aktibidad na nangyari nitong mga nakaraan sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Ayan. Panoorin at pakinggan po natin ang balitang RCEF.
Capiz, tumanggap ng 25 units na makinaryang RCEP. Sa ilalim ng RCEP Mechanization Program, tumanggap ng 25 units ng mga makinarya sa produksyon ng palay at makatapos 6 ang mga farmers, cooperatives and associations mula sa probinsya ng Capiz para sa taong 2025. Ang mga makinaryang pinamahagi noong September 11 ay nagkakahalaga ng 75 million pesos. Binubuo ito ng 2 precision seeders, 4 na village-type rice mills, 6 na 4-wheel drive tractors, 10 combine harvesters at 3 drying systems. Technical briefing isinagawa sa Capiz. Kasabay ng pamimigay ng mga makinaryang RCEP sa mga FCAs mula sa probinsya ng Capiz, isinagawa ng Technology Management and Training Division ang technical briefing patungkol sa 4-wheel drive tractor at rice combine harvester. Isa ito sa mga hakbangin ng dibisyon para masiguro ang tama at angkop na paggamit ng makinaryang ipinamimigay ng programa. Bicol Region, tumanggap ng Rice Precision Seeders. 4 na units ng Rice Precision Seeder na nagkakahalaga ng 6.9 million pesos ang ipinamahagi ng PhilMec sa mga farmers, cooperatives, and associations ng Bicol Region katuwang ang National Irrigation Administration, Camarines Sur Irrigation Management Office noong September 8. Kasama sa tumanggap ang John Peter Irrigators Association Incorporated mula sa Sorsogon at ang 3 samahan mula sa probinsya ng Camarines Sur, ang San Pedro Labao Irrigators Association Incorporated, Tarum Labao Patag Candata Farmers Irrigators Association Incorporated at Imperial Velasco Estate Irrigators Association Incorporated. Facebook page ng RCEP Mechanization Program pinalakas para masiguro ang maayos na pagbabalita at mas epektibong pagbahagi ng mga aktibidad ng RCEP Mechanization Program. Nagsama-sama ang mga kinatawan ng Applied Communication Division at Facility Management and Field Operations Division noong September 11. Tinalakay sa pagpupulong ang mga mahalagang hakbang ng programa at mga posibleng contents na maaaring pagtulungan ng 2 divisyon para palakasin ang Facebook page ng RCEP Mechanization Program. 3 FCAs at MLGU sa Bien Unido Bohol tumanggap ng makinarya mula sa RCEP. Tumanggap ang 3 FCAs at lokal na pamahalaan ng Bien Unido ng mga makinaryang RCEP sa pamamagitan ng awarding of certificates noong September 5 sa Bien Unido Bohol sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagbubukas ng 20 peso rice project sa nasabing munisipalidad. Kabilang sa mga naipamahaging makinarya ay 3 unit ng 4-wheel drive tractors, 1 unit ng multi-stage rice mill, at 2 unit ng recirculating dryers na nagkakahalaga ng higit 25 million pesos. EDD staff sumiilalim sa orientation sa paggamit ng TMIS. Sa pangunguna ng ICT, DTD at TMTD, sinagawa ang orientation training sa paggamit ng Training Management Information System para sa mga kawani ng EDD noong September 1 at 11, 2025. Layunin ng pagsasanay na maipakilala ang TMIS at maipaliwanag ang mga pangunahing features nito upang mas madali at maging maayos ang proseso ng pagko-consolidate at pagmomonitor ng mga natapos na trainings. RPS-1 binuksan sa Negros Oriental. Formal nang pinasinayaan ang Rice Processing System 1 na handog ng RCEP Mechanization Program sa Bayawan Multipurpose Agricultural Kilusang Bayan Cooperative mula sa Bayawan City, Negros Oriental noong September 9. Ang RPS-1 na nagkakahalaga ng mahigit 18 million pesos ay binubuo ng 2 recirculating dryers na may 6-ton drying capacity per batch at multi-stage rice mill na may 1.5-ton milling capacity per hour. Makinaryang RCEP ipinamahagi sa handog ng Pangulo Caravan.
Ipinagkaloob ng PhilMec ang 24.1 milyong pisong halaga na makinaryang RCEP sa 12 farmers, cooperatives and associations mula sa Oriental Mindoro, Laguna at Quezon, kasabay ng ginanap na handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat noong September 13. Sa ilalim ng RCEP Mechanization Program, tumanggap ang Oriental Mindoro ng 2 units ng 4-wheel drive tractor, ang Laguna ng 7 units ng Rice Combine Harvester at ang Quezon Province ng 3 units ng 4-wheel drive tractor. At yan ang mga impormasyon hatid sa atin ng Balitang RCF. Para sa karagdagang update po sa RCF ay bisitahin lamang po natin ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Ayan. Ngayong episode naman po ay makakasama natin si Executive Director Rosalina S. Constantino ng Regional Operation Management Office ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ayan. Tatalakayin po natin ang mga impormasyon tungkol naman sa kung ano nga ba ang tungkulin ng TESDA bilang katuwang sa pagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ayan. Aalamin natin kung paano nila natutulungan ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng mga pagsasanay at programa na nakatuon sa pagpapalakas ng kanilang kaalaman at kasanayan sa mga bagong teknolohiya sa pagsasaka. Ayan. Ay, welcome na natin, partner. Ayan. Welcome na natin si Director Constantino. Ayan. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw po. Ayan. Ayan. Baka meron po kayong gustong batiin o i-shoutout po. Gusto ko lang pong una, pasalamatan kayo sa pag-imbita po sa amin dito sa TESDA. So in behalf of our TESDA Secretary Kiko Benitez at ang aming immediate supervisor, si Deputy Director General Vidal D. Villanueva III of the TESD Operations. Nandito po kami para ma-discuss kung ano ang role ng TESDA sa RCEF. Kasama ko po ngayon si Ms. Lyra Pieza. Siya po yung ating technical focal person for RCEF po. Ayan. Siyempre ma'am, thank you so much din po sa pagbibigay ng oras ma'am, para po ma-share po kung ano po ang gampanin po ni TESDA para sa ating mga magsasaka po. Ayan. Ayan, para umpisahan po yung ating talakayan, maaari nyo po ba ma'am na ibahagi sa ating mga listeners po at viewers kung ano nga po ba yung mahalagang role ng TESDA sa implementation po ng RCEF 2.0? Okay po. So, ang TESDA po ay part ng extension component ng RCEF 2.0. So, meron tayong seed, meron tayong mechanization, meron din tayong credit. Part ang TESDA at ang ATI at ang iba pang implementing agencies doon naman sa extension. So, ito po ay yung pagpapalakas or pag-improve ng kasanayan or kakayahan ng ating mga magsasaka at mga farm workers sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng libreng skills training, assessment and certification, at pati na din po entrepreneurship kasi gusto po natin na ang ating farmers ay matuto kung paano palaguin ang kanilang farms para sila po ay maging entrepreneurs na din. Hindi kasi enough na meron tayong binhi o mga seeds. Hindi rin enough na meron tayong makinarya o meron din tayong puhunan. Kung wala pong tamang kasanayan, ito din po ay masasayang. So, yun po ang importansya ng extension service at na parte po noon ang TESDA. Okay po ma'am. Paano naman po ma'am nakakatulong po yung mga training o skills development ng TESDA sa mga magsasaka po natin o kooperatiba? Bakit po mahalaga po na nakakatanggap po sila ng mga ganito? So, yun pong una,
Dito sa RCEP 2.0 kasi, ang focus na lang TESDA ay turuan ang ating mga farmers and farm workers doon sa paano ba mas gamitin ng tama yung makinarya. Kaya talagang mas close ang coordination po ng TESDA sa PhilMec. Kasi ang goal po namin ay kung sino yung mga beneficiaries ng PhilMec, mga nabigyan po ng mga makinarya, matulungan po sila, maturuan sila kung paano tama ang pag-operate nito at pag-maintain. Kasi mahirap naman po na yung machineries natin ay operate lang sila ng operate, tapos kapag po nasira, hindi na sila marunong mag-troubleshoot. So sa pamamagitan po ng mga makabagong teknolohiya at makinarya, dito po mas tumataas yung kalidad ng kanilang mga ani, mas nagkakaroon po sila ng pag-iingat doon sa kung ano man po yung kanilang inaani. So mas maganda yung quality ng output nila nung na-harvest nila. Tapos sa tulong din ng bagong teknolohiya, magiging sustainable yung farming practices nila at mas magiging environment friendly yung mga pamamaraan. Dahil maganda po yung paggamit nila sa makinarya, yung mga inputs, yung mga seeds natin, hindi po siya masasayang. So mas magiging efficient, mas bababa ang paggastos sa pamamagitan ng tamang paggamit at pag-maintain ng ating makinarya. Sa patulong din po ng ating mga pagsasanay, matuturuan ang ating farmers na magkaroon ng mas maayos na pangkabuhayan. Kasi ang nangyayari po, yung mga puhunan sa pang-araw na paggastos, yun din po yung kanilang nagagamit. So, hindi lumalago yung puhunan. Nauubos yung puhunan. So, sa tamang entrepreneurship training po natin, natututo po sila na pag-handle ng ng kanilang finances at matututo din po sila sa pag-market ng kanilang mga produkto. Meron din po tayong ino-offer yung assessment and certification para doon sa mga training programs na meron po tayong national assessment. Kapag ang ating farmers and farm workers po ay nag-undergo ng national assessment at sila ay pumasa, magkakaroon po sila ng NC2 or NC3 na ito po ay makakadagdag din sa kanilang documents o portfolio na nagpapatunay ng kanilang na-acquire na skills o kasanayan at mas mag-i-improve yung kanilang kredibilidad. So, kung halimbawa, kung tayo na consumers, di ba, may magbebenta sa atin ng mga produkto, mas pipiliin natin kung alam natin na ang nagbebenta sa atin ay quality assured or skilled talaga, may sertipiko na nagsasabi na siya ay may kakayahan na magbigay ng quality na mga produkto. So, yan po ay para hindi po mauubos ang kanilang mga puhunan, makakatulong ito para maiwasan ang kanilang pagkalugi, makakaiwas sa post-harvest losses, at makapag-angat ng hindi lamang sa kanila bilang individual na mga magsasaka, kundi para matulungan din yung buong komunidad. Yan. In short, ma'am, very beneficial po talaga ang naitutulong po sa atin ma'am, ni TESDA sa ating mga magsasaka kasi ini-enhance niya lalo yung skills ng ating mga farmers at mga kooperatiba. Ayun. Bukod doon, no, ma'am, sa training po na matatanggap nila, makakakuha rin po sila ng certification. Ayan. Which it's good to know, no, partner? Kasi yes, sa ibang mga work, hinahanapan din talaga sila ng mga certificates. Yes, yes. Ayan, sa next question naman po, ma'am. Bukod po dun sa mga entrepreneurship na trainings, ma'am, ano pa po yung mga uri ng pagsasanay na ibinibigay po ng TESDA para po sa mga magsasaka? Opo. Meron po tayong Rice Machinery Operations NC2. Ito po ay nakatuon sa pagbibigay ng kasanayan sa tamang paggamit, pag-operate, maintenance, and repair ng rice farming machinery. Ang layunin nito ay mapataas ang pagiging produktibo at magiging efficient ang ating mga magsasaka sa kanilang operasyon. Meron din po tayong Drying and Milling NC3.
Ito po ay natuturo ng mas advanced na kasanayan sa pamamahala ng drying at milling operations. Kabilang ang pag-operate ng mga machineries, yung drying and milling machinery, pagsubaybay sa proseso at pagpapanatili ng safety at quality standards. Kasi hindi lamang enough na alam nilang i-operate, kailangan alam din nila na bantayan kung meron ba magkakaroon ng potential na problema para ito ay maiwasan at mapanatili yung kaligtasan ng ating farmers, farm workers, and also hindi magsasuffer yung quality ng ating output. Mahalaga ito upang mapabuti ang post-harvest operations at masiguro ang mataas na kalidad ng bigas. Meron din po tayong service motorcycle small engine system. Ito po ay nakatuon sa kasanayan sa pag-maintain at pag-ayos ng mga motorsiklo at mga small engines. Kasi syempre dun sa farms, talagang pwedeng ang means, yung mga kuliglig, yung ating mga maliliit na mga farm implements, farm machineries, kapag natutunan po nila itong training, itong kasanayan na ito, mas madali po silang makakapag-operate at makakapag-maintain at magto-troubleshoot. Dahil ito po ay mga ginagamit sa farm, sa mga rural areas at bilang sa transportasyon at pagsiservisyo sa ating kabukiran. Nabanggit ko po kanina yung ating entrepreneurship. So meron tayong dalawang courses, yung Agro-Entrepreneurship Level NC2 at Agro-Entrepreneurship NC3. So dun sa NC2, itinuturo po dito ang kasanayan katulad ng pagtukoy ng market opportunities, paggawa ng farm production plan, kasi kung alam mo kung ano yung kailangan ng merkado, kailangan alam mo din kung ano yung tamang mga itatanim, or even yung scheduling ng ating pagtatanim para tatama siya doon sa kung ano yung kailangan ng ating merkado. Ang tamang paghawak ng pondo at pagmamarket ng ani. Ang makakatapos ng kursong ito ay may kakayahang maging marketing coordinator or production coordinator. Ang Agro-Entrepreneurship NC3 naman ay mas advanced at ito ay nakatuon sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang stakeholders or ating mga partners sa agro-enterprise industry. Tinitiyak din ang sapat na supply ng produkto, pagpapatupad ng financial management, at paghikayat ng partisipasyon ng mga magsasaka sa mga capacity building activities at collective marketing. Ang mga makakatapos ng kursong ito ay maaaring maging isang farmer leader. So yun po yung mga kurso na ino-offer po ng TESDA para sa ating farmers and farm workers. Marami-rami din po pala, ma'am. Talagang beneficial siya for our farmers, ma'am. When conducting trainings and seminars po, yung TESDA po, kapag nagka-conduct po kayo, ma'am, on your end po, meron po ba kayong partnerships or coordination po sa mga implementing agencies po ng RCEF? Yes po. Ito po ay isa talaga sa mga sistema na ating sinusunod. Dahil ang ating programa, alam naman po natin lahat na ang TESDA ay hindi kami yung sole authority doon sa mga skills. Meron po tayong mga experts na dapat na kinakausap at mga government agencies din po na dapat na ating nako-coordinate kung ano yung mga kailangan para mas holistic yung approach. Kumbaga, hindi lang basta skills training, kundi dapat na we ensure na yung skills training natin ay may magandang epekto sa kabuuang pangangailangan ng ating rice farmer. So, syempre, unang-una na ang ating Department of Agriculture. Dahil sila po yung pangunahing ahensya na nangangasiwa ng mga agricultural programs katulad ng RCEF, kabilang po ang TESDA sa laging nakikipagtulungan po sa Department of Agriculture, lalo na sa mga training na may kinalaman sa paggamit ng makinarya at mga iba pang technical na aspeto ng pagsasaka. Katunayan, regular pong uma-attend ang TESDA doon sa Project Steering Committee
at doon sa mga technical working groups na inoorganisa ng Department of Agriculture para po sa RCEF, para mas aligned kung ano yung mga programa na i-offer ng TESDA na nakatuon dun sa kung ano yung vision and goal of RCEF sa pangunguna po ng Department of Agriculture. Of course, sa PhilMec, ito po talagang close ang coordination natin sa PhilMec dahil nabanggit ko nga po kanina na kung sino po ang mga beneficiaries ng PhilMec doon sa mga machineries, kagaya nung napanood natin kanina. Yun po ang target ng TESDA na mas maging maging mga pangungunang beneficiaries na makakatanggap ng mga libreng skills training through the scholarship program of TESDA. Sa ating Agricultural Training Institute naman po or yung ATI, sa kanila po namin hinihingi ang listahan ng mga farm schools kasi yung mga programa po ng TESDA, ito po ang nag-o-offer ng mga programa ay farm schools. So hanggat hindi po sila recognized or accredited sa ATI, hindi po sila nagiging beneficiaryo ng scholarship ng TESDA. Hindi sila ang priority mabigyan ng scholarship allocation. So talagang close din po ang coordination natin sa ATI. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa kanila para yung mga programa para sa farmers, sila po doon sa production of quality inbred rice, yung mga digital agriculture course, sila po yung nag-offer nun para hindi po mag-overlap sa in-offer ni TESDA. So si TESDA po ay more on the training of the farmers and farm workers on mechanization and maintaining the machineries na ino-offer po ng PhilMec. Sa PhilRice naman po, syempre kung meron po silang bagong mga binhi na ipinamimigay, syempre ito po ay malaki rin ang epekto kung anong klaseng skills ang kailangan ng mga farmers na meron sila para mas mapalago yung ating mga binhi at maging maganda ang quality ng harvest. And of course, sa local government units po, dahil yung ating mga beneficiaries, sila din po ang nagbibigay sa atin ng listahan kung sino dahil dapat po listed sa registry system for basic sector in agriculture ang ating mga rice farmers and farm workers bago po sila maka-avail ng scholarship. So sa pamamagitan po ng mga ganitong koordinasyon at partnership, nagiging mas epektibo ang programa namin sa TESDA dahil naipapasa namin ang tamang kaalaman at kasanayan sa direktang nakakatulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga magsasaka at pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Yan, mga karadyo agree, talagang malalaman natin na holistic ang approach ng TESDA kasi may close coordination sila. Syempre from DA, from attached agencies, from implementing agencies as well hanggang sa local government unit natin. Ayan, mga karadyo agree, sana nakapag-take down notes kayo at makakatulong itong mga impormasyong ito para po sa pagpapabuti ng sektor ng agrikultura. Wag po muna tayong aalis, mga karadyo agree, at magbabalik po si Director Constantino ng TESDA. Ayan. Para naman po sa mga nais magsumite ng application at maging benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga focal persons by region o bumisita sa pinakamalapit na PhilMec office sa inyong lugar. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD Office, PhilMec, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD Office, PhilMec, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija,
or you may contact her through 0936 137 2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan, or you may contact her through 0906 687 1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan, or you may contact her through 0905 691 7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila, or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon, or you may visit him at FMFOD Office, Filmex, CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr., or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro, or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores, or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez, or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble, or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aishel Sulampid, or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban, or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon, or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13, covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma, or you may visit her at DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista, or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City,
or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12 covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. Starting with Luzon. At yan po ang mga regional focal ng PhilMec po. Maaari niyo po silang i-contact kung meron po kayong mga katanungan regarding po sa applications ninyo upang maging beneficiaryo po ng RCEF Mechanization Program. At syempre, kung may katanungan naman tayo may katanungan tayo o concerns tungkol sa programang TESDA, maaari nating makontak ang TESDA sa meron po silang email, For TESDA concerns, please contact sa email po nila romo@tesda.gov.ph. Ayan. Pwede din po natin silang matawagan sa kanilang hotline po na 8777-1231. Ayan. Ulitin ko po, 8777-1231. Ayan. Para naman po sa mga nais mag-apply para sa scholarship, pwede po kayong mag-email sa scholarship@tesda.gov.ph. Meron din po silang hotline na 888-676-7679. Ulitin ko po, kung nais nyo pong mag-apply para sa scholarship ng TESDA, maaari po kayong mag-send ng email sa scholarship@tesda.gov.ph o maaaring tawagan po sila sa kanilang hotline number na 8886-7679. Ayan. Ayan, siyempre partner, para magpatuloy tayo sa ating talakayanan. Hello ma'am, andyan pa po ba kayong ma'am? Director Constantino. Yes po, andito po kami. Ayan, para po ipagpatuloy po yung ating talakayan, ma'am. Ano naman po yung mga pangunahing requirements para po makapag-enroll o makasali po yung mga magsasaka natin na nais po magkaroon ng trainings na related po sa RCEF? Ayan. Opo. Nabanggit ko nga kanina, dapat sila ay listed doon sa ating registry system for basic sector in agriculture or RSBSA ng Department of Agriculture. So in case naman po na wala doon sa RSBSA, nakikipag-coordinate po ang ating mga farm schools doon sa LGU na Municipal or Provincial Agricultural Office para po makakuha ng mas updated na RSBSA. Ito po ay sinisiguro na lang natin na kung sino talaga yung target beneficiaries at kung sino yung mga kwalipikado sa ating scholarship programs ay mabibigyan talaga ng alokasyon. Ang kailangan din po is either pumunta sila doon sa pinakamalapit na TESDA Provincial Office or pumunta din po sila doon sa LGU na MAU or PAU para makapag-inquire ng mga detalye tungkol dito sa mga scholarship programs nila kasi in close coordination naman po ang ating TESDA Office at farm schools sa LGUs po. Ayan, thank you so much po, ma'am. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-register sa RSBSA, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga munisipyo po ninyo. Ayan. Ma'am, regarding lang din po sa trainings po natin. Ma'am, ilan na po mga farmers and operators po yung natulungan po ni TESDA sa pamamagitan po ng inyong training programs? Meron po ba tayong data dito, ma'am? Meron po. Doon sa RCEF Phase 1, yung 2019 to 2024, nasa 302,000 plus na po yung ating graduates doon sa lahat ng mga naging programa under RCEF.
Ayan. Ano naman po ma'am yung mensahe nyo o baka may gusto po kayong sabihin sa mga magsasaka po na nais matuto o i-level up po yung mga knowledge nila at skills sa pamamagitan po ng mga training ng TESDA? Oo, so maraming salamat po muli sa inyong pakikinig sa pagbibigay po ng oras din para sa TESDA. Alam niyo po dito sa amin sa TESDA, ang talagang ina-advocate namin ay yung lifelong learning. Ibig sabihin, kahit anong edad, kung gusto niyo pa po madagdagan ang inyong kaalaman, bukas po ang TESDA sa napakaraming mga programa, mga training programs na pwede po ninyong ma-avail. So sa ating pong mga farmers and farm workers, kung gusto niyo po mas mapabuti at mas madagdagan ang inyong kasanayan, hinihikayat po namin kayo na pumunta sa pinakamalapit na TESDA Provincial Office or makipag-coordinate po sa inyong LGUs para makapag-inquire kung ano yung mga magagandang programa at available na programa para matulungan po na mas mag-improve ang inyong skills, ang quality of the harvest, at mas maging competitive po ang mga produkto na inyong ma-harvest. Nag-aalok po ang TESDA ng mga practical na pagsasanay na makakatulong po sa inyo, pati na rin po sa paggamit at pag-maintain ng mga bagong teknolohiya, magpatakbo ng makinarya, at mapamahalaan ang inyong farms ng mas maayos na ito po ay mas maging malago at maging sarili nyo pong negosyo. Sa pagkuha po ng mga bagong kasanayan at sertifikasyon, sabi ko nga po kanina, yung NC2 and NC3, maaari nyo pong mapataas ang inyong income, mapabuti ang kalidad ng mga produkto, at tiyakin na mas maging maganda ang kinabukasan ng inyong pamilya. So, huwag niyo po sanang palampasin ang pagkakataong ito na ino-offer po ng TESDA at ng buong TA family para matuto at maging matagumpay sa agrikultura. Maraming salamat. Ayan. Thank you so much din po, Director Constantino. Ayan. At yan po ang mga impormasyon na hatid sa atin ni Director Constantino. Sana po ay may natutunan kayo sa episode natin ngayon. Pero wag po muna tayong aalis at atin po munang panoorin ang boses ng magsasaka. Magandang umaga po. Ako po si Danny Balbuena, isang miyembro po, isalis po ng Kalampasan Farmer Association na matatagpuan po sa Kasiguran, Aurora. Ako po ay nandito ngayon upang tanggapin po ang maibibigay po ng Department of Agriculture sa pasangay po ng PhilMec na aming tatanggapin ang isang equipment o machinery na higit na makakatulong po sa aming mga kasamang magsasaka. Alam po namin sa kasalukuyan, malaki po itong tulong para sa lahat ng mga magsasaka dahil po nababawasan na po ang guguling sa labi para sa pagganda ng kanilang sakahan. At higit sa lahat po, ito'y nakakatulong lalong-lalo na dun sa kapus ng mga magsasaka na maaari po namin matutulungan kung sakaling sila ay walang ipungkukunan para sa pagganda ng kanilang sakahan. At alam ko po, ito po ay malaking biyaya para sa amin na magsasaka ng Kalampasan, Kasiguran, Aurora ay napakaganda at napakabuti po na ito ay binigyan kami ng ganitong makinarya na makakatulong sa lahat ng magsasaka at lalong higit gabigyan po ng kasanayan sa maayos at magkakaroon ng produktibong ani ang bawat isa sa amin upang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay.
Ang matatanggap po namin ay yung isang 4-wheel drive traktor na higit pong makakatulong sa amin sapagkat po sa kasalukuyan ay sa presyo po ng bayad po sa paghahanda ay napakalaki po. Ay ito po ay malaking tulong sa amin dahil sa aming mga kapuspalad na magsasaka ay mababawasan aming puhunan para bayaran ang sinasabing pagpahanda ng saka. Hindi ko po maipaliwanag yung aming nararamdaman kasi po higit po kaming nagagalak talaga na ito po ay napakalaki at napakahalaga para sa amin sapagkat naibsan po yung aming mga problema na kami matulungan sa kasalukuyan lalo na sa mga puhunan na gagastusin sa aming mga pagsasaka. Yan po ay napakahalaki po para sa amin. Sa ngalan po ng Kalangposan Farmer Association, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating minamahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. At siyempre po sa ating Department of Agriculture, so Regional Field Office 3. At siyempre po, pinapasalamatan po namin ang PhilMec na siya pong nanguna upang kami mabigyan ng nasabing traktor. At lalong higit po sa aming mga agriculturists, ang aming provincial at aming municipal agriculture and staff na kami po ay nabigyan ng pagkakataon na magbigyan ng ganitong isang equipment na maaaring magamit po namin sa darating na pagkakataon. Lalo po ngayon kasalukuyan kami ay maghahanda na naman ng aming sakahan. At kami naman po ay nangangako, pinasusundin po namin ang tama at maayos na paggamit ng makinarya upang pangalagaan ito ng maayos at mapagsilbihan po ang lahat ng mga kasaping magsasaka ng Kalangposan Farmer Association, Kasiguran, Aurora. Muli po, maraming po salamat. At yan po ang ating mga benepisyaryo na nakatanggap ng makinarya mula po sa Kasiguran, Aurora. Nawa po ay makatulong po ang mga makinaryang ito upang mapataas po ang ating ani at kita. Ayan. Nais din po namin na magpasalamat kay Executive Director Rosalina S. Constantino ng TESDA sa pagbabahagi po ng mahalagang impormasyon sa ating mga listeners at viewers ng Usapang RCEF. Ayan. At dito po nagtatapos ang episode tungkol sa tungkulin o gampanin ng TESDA sa RCEF 2.0. Yan. Maraming salamat din po sa lahat na nakinig at tumutok po sa ating episode ngayon. Lagi po kayong tumutok at makinig din at maging updated sa RCEF Mechanization Program po ng PhilMec. Ayan. Hanggang sa susunod, ako po mali si Gian. At ako naman po si Carl. Laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec ay may makinarya kang maaasahan. Ito ang Usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEF, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We are located at AFMEC Earn Building, PhilMec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Kasaganaan para sa bayan. Ano? Babad na ako dito, oh. Baka pwede mo namang... Uy! Ano daw? Baka pwede mo namang... Baka pwede mo namang i-like at i-follow ang Facebook page ng RCEF Mechanization Program para updated ka sa mga balitang RCEF. Hatid nito ang mga updates mula sa pamimigay ng mga makinarya hanggang sa mga makabagong kaalaman sa rice mechanization at kasanayan sa operation, maintenance at management ng mga makinaryang RCEF. Oh, ano pang hinihintay mo? I-like mo na! Ka-RCEF,